Isipin mo na lang, nakatira ka sa isang mundo kung saan bukod sa mga tao ay may iba pang mga uri ng nilalang, na kalahating hayop at kalahating halimaw, nakakagawa lang ng isang kasunduan sa kapayapaan sa sangkatauhan, at sa isang pagkakamali ng isang ahente ng gobyerno, isang babaeng kalahating ahas ang pumunta upang manirahan sa iyo, at ngayon ay obligado kang alagaan siya at ang iba pang mga batang babae na gustong pakasalan ka kahit ano man ang mangyari. Ang anime recap natin ngayon ay Monster Musume. Nagsimula ang kwento sa pamamagitan ng pagpapakita sa pangunahing tauhan na si Kimihito, na nagising hanggang sa tumingin siya sa gilid, at isang kalahating ahas na babae na nagngangalang Mia, ang nakabalot sa kanya. Ginagawa niya ito para sa pagmamahal, ngunit nauwi sa sobrang pagpisil, at para iligtas ang sarili, kinailangan niyang kumapit sa isang sensitibong lugar sa kanyang puwet. Kaya't iniligtas ang kanyang sarili mula sa kamatayan, at napakalma niya siya doon. Sa mundong ito, may iba pang mga lahi bukod sa mga taong may parehong tao at hayop, o mga katangiang halimaw. Kamakailan, ang mga tao at ang mga lahi na ito ay gumawa ng isang kasunduan sa kapayapaan, at upang maisil ang pagkakaibigang ito, nagpasya silang lumikha ng isang interspecies exchange law. Simula noon, ang mga salungatan sa pagitan ng dalawang species ay lubhang nabawasan, at ang kultura ng parehong mga tao ay pinaghalo. Namumuhay si Kimihito sa kanyang ordinaryong buhay, hanggang isang araw, isang ahente ng gobyerno na nagngangalang Smith ang nagdala kay Mia sa kanyang tahanan, nagkamali ng address ng mga totoong tao na dapat mag-aalaga sa kanya. Pero sa huli, pinilit siya nitong maging host ng dalaga. Ang kanyang bahay ay nagkaroon ng ilang mga renovation upang ma-accommodate siya. Mula sa pagpaparami ng mga kasangkapan sa mga silid hanggang sa pag-install ng isang higanteng bathtub, na ginagamit ni Mia para sa init at upang subukang kunin ang pangunahing tauhan sa kanyang tabi. Sumama sa kanila si Smith sa almusal, at inihayag sa atin ang ilan sa mga patakaran. Hindi maaaring saktan ng mga tao ang mga exchange, at hindi rin nila maaaring saktan ang mga tao, sa panganib na ma-deport. Siya nga pala, ang pagkuha ng virginity ng sinuman sa mga babae ay itinuturing din na nakakasakit, at kung gagawin niya ito, ang babae ay pauwiin at siya ay huhulihin. Nang makitang pinaglalaroan ng ahente na si Smith ang kanyang lalaki, naasar si Mia at kinuha siya sa kanyang buntot. Sinasabi niya kung bakit niya mahal si Kimihito. Karamihan sa mga tao ay napupuot sa mga lamias, dahil ang mga ito ay kalahating ahas, kaya labis siyang nag-aalala kung ano ang magiging reaksyon nito. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, tinanggap siya ng pangunahing tauhan ng nakangiti. Ngayon siya ay lubos na umiibig sa kanya, at muling sinubukang gawin yun kay Kimihito, ngunit dahil sa sobrang lakas nito, na-dislocate ang kanyang balikat. Nagde-date ang dalawa, kahit na ang totoo ay tumutupad lang talaga siya sa kanyang tungkulin bilang host at nagbabantay sa kanya sa isang outing. Kahit na ang bayan ay wala pa ring lahat ng mga tindahan na nilagyan upang matanggap ang lahat ng mga species, si Mia ay nagtatapos sa pagkakaroon ng isang mahusay na oras, hanggang sa makahanap sila ng isang tindahan ng damit panloob. Karaniwan, dinadala niya siya sa fitting room at sinubukan ng ilang mga kasuotan. Kahit na araw-araw ay hindi naman siya talaga nagsusuot ng bra. Paglabas ng tindahan, nakatagpo sila ng masasamang tao, na pinagtatawanan si Mia, at silang dalawa na magkasama. Galit, sinubukan niyang salakayin sila, ngunit humakbang si Kimihito sa harapan, tinamaan para sa kanya, dahil kung may sinaktan si Mia na tao, ipapatapon siya pabalik sa kanyang tinubuang lupa. Ilang tao ang nagsimulang mag-record at tumawa sa kanilang dalawa, at upang makatakas sa sitwasyong ito, pumasok sila sa isang adult hotel. Hiyang-hiya ang bida, takot sa kung ano ang maaaring gawin nito, hanggang sa isang punto ay naisip niya ang tungkol sa pakikipagtalik kasama niya. Gayunpaman, biglang may sumabog. Ito ay si Smith, kasama ang ibang mga ahente ng gobyerno, na dahil sa internet, natagpuan silang dalawa. Sa kanilang paglabas, muli silang nakaharap sa masamang mag-asawa, na muling kinukutya si Mia. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi ito pinabayaan ng bida, na binato ang malakas na suntok sa lalaki, at pinalipad silang dalawa sa malayo. Pagbalik sa bahay, ginagamot ni Smith si Kimihito at sinabi sa kanya na pinarusahan nila ang masamang mag-asawa. Tinanong siya ni Mia kung bakit niya ito ginawa, at sumagot siya na hindi niya sila mapapatawad, dahil sa pagiging masama sa isang babae. Tuwang-tuwa siya, at muling sinubukang hawakan siya sa kamay, ngunit nag-ambala siya ni Smith, na gusto ng libreng hapunan. Habang nagsasampay ng mga damit, ikinwento ni Mia kung gaano siya kasaya sa ginawa ni Kimihito para sa kanya noong nakaraang araw. Biglang may lumitaw na harpy at dinukot ang bida. Ang kanyang pangalan ay Poppy, at habang kumakain sila ng ice cream, ipinahayag niya na bahagi din siya ng exchange at kasama ang isang coordinator. Naiintindihan ng bida na kung hindi kumilos si Poppy, siya ay ipapatapon, ngunit habang sinasabi niya ito ay nahulog niya ang kanyang ice cream, at dahil mabait siya ay ibinigay niya ang kanyang popsicle. At oo, ito ay naging isang eksena kung saan parang siya ay pinapasubo ng alam mo na. Dahil kumalat ito sa mukha niya, nagpa siya ang Harpy Eagle na maligo sa fountain sa tabi nila na ganap na hubot-hubad, na iniwan ang pangunahing tauhan na nasangkot dito sa labis na kahihiyan.
Lumilitaw na galit si Mia na ninakaw niya ang kanyang minamahal. Ang dalawa ay nag-aaway at nagpapakita ng higit sa nararapat. Habang pinagmamasdan nila ang mga tao, nasa iba ang atensyon nila. Isang batang babae na natrap sa puno. Sinusubukang tumulong ni Poppy, ngunit hindi niya magawa, dahil nabasa ang kanyang mga balahibo. Kaya't umakyat si Mia sa puno, ngunit nauwi sa pananakot sa bata at nahulog, ngunit bago ito umabot sa lupa, hinawakan siya ni Poppy, at habang nahuhulog ang dalawa, ginamit ni Kimihito ang kanyang katawan upang protektahan sila. Matapos malutas ang sitwasyon, lumitaw ang isang pulis, na nagtatanong kung sino ang may pananagutan sa kanila. Sa takot na ipatapon nila si Poppy, sinabi ng bida na siya ang may pananagutan sa dalawa, at ang ahente na si Smith ay nagpakita upang kumpirmahin ang kwento. Nasa bahay na sila, naintindihan natin kung paanong nasa kanya na ang mga papel ni Harpy. Dahil lipad siya ng lipad, walang pamilya ang gustong mag-host kay Poppy, kaya ang plano niya ay puntahan siya para alagaan din niya ang Harpy. Gayunpaman, muling hindi na siya nakatanggi. Ngayon ay isa pang babae ang titira sa kanila, at siya ay kaedad ni Mia. At nang malaman niya ang tungkol dito, nagseselos siya ng husto. Habang pauwi mula sa palengke, nasagasaan si Kimihito ng isang centaura. Ang kanyang pangalan ay Centuria, at siya ang literal na kahulugan ng babaeng kabayo. Siya ay mula sa isang maharlika na pamilya, at naghahanap ng isang kabalyero na tatawaging master. Biglang, isang batang babae na naglalakad ay ninakawan ng isang lalaking nakamotorsiklo. Dahil siya ay maharlika, hindi niya hahayaan ang ganitong bagay, ngunit dahil sa mga batas, hindi niya kayang patulan ang lalaking iyon. Kaya kailangan mo ng tulong ng pangunahing tauhan para dyan. Hindi niya ito pinapasakay sa una, ngunit sa huli ay tinatanggap niya ito para sa higit na kabutihan. Nagagawa nilang pigilan ito, bagamat nawalan siya ng kontrol sa proseso. Gamit ang espada ni Centuria, na nahulog sa gitna ng kalituhan, sinubukan ng bandido na atakihin ito. Gayunpaman, ang pangunahing tauhan ay humakbang sa unahan ng isang nakamamatay na atake, o maaaring iyon lang ang kanyang naiisip. Sa totoo lang, hindi totoo ang espadang iyon, kaya nasugatan lang siya ng kaunti. Sa isang koneksyon kay Smith, naiintindihan niya ang kabigatan ng pagsakay kay Centuria. Isa sa mga utos ng Centaur ay ang mga sakay lamang na pinili nila ang makakasakay sa kanila. Sa kanyang pananaw, iyon ay halos kapareho sa kasal. Nang matuklasan ito, lumuhad ang pangunahing tauhan, humihingi ng tawad, na tinanggap niya ang pagkaunawa na hindi niya kasalanan, at hiniling sa kanya na tawagin siyang Surya. Dahil nakita niyang itinaya niya ang kanyang buhay para protektahan siya, nahulog siya kay Kimihito. Bukod dito, isinumpa niya ang kanyang buhay at katapatan sa kanya. Kinabukasan, naiintindihan ng bida kung gaano kakomplikado ang buhay nilang tatlo. Una sa umaga, tinuturuan ni Mia si Poppy, at sinusubukang kumbansihin si Surya na dahil siya ang pinakamatanda doon, siya ang dapat na mamuno. At samantala, tinawagan niya si Smith dahil mula nang mabugbog siya ni Surya dahil sa pagpasok sa banyo, at ang pagkakita sa kanya na hubot-hubad, at ang mga kalahating tao ay hindi maaaring salakayin ng mga ordinaryong tao, kinailangang ipaliwanag ng bida na hindi niya kasalanan, kaya walang mga problema o panganib na ma-deport. Habang nag-aaway sila ni Mia, hiniling ni Poppy kay Kimihito na paliguan siya. Sa banyo, sinuotan niya ito ng isang swimsuit, at ibinunyag ng batang babae na gusto niya ang isang malaking kapatid na katulad niya. Ngunit dahil hindi niya masyadong naiintindihan ang papel ng isang kapatid, sinubukan niya itong salakayin. Iniligtas siya ni Surya gamit ang pana at palaso, at dinala siya sa kanyang likuran. Sa isang parke, hiniling ni Surya ang bida na maglakad ng magkahawak kamay, na ginagawa niya, na nagpapasaya sa kanya. Lumilitaw ang iba pang mga batang babae, handang magkaroon ng isang nakamamatay na labanan para sa kanilang minamahal. Sa pag-aakalang nasa panganib si Kimihito, si Agent Smith na nasa malapit ay hinagisa ng tranquilizer darts ang tatlo. Gayunpaman, upang maprotektahan ang mga ito, humakbang siya sa harap nila, agad na nahimatay pagkatapos. Sa bahay, hiyang-hiya sila na nagawa nilang saktan ang sarili niya dahil sa kanila. Pipigilan na daw nila ang kanilang sarili upang hindi na siya abalahin pa. Gayunpaman, sinabi niya sa kanila na kumilos tulad ng dati dahil sila ay isang pamilya. Inihayag ni Smith na isang bagay ang nagbago sa interspecies exchange. Ngayon ay maaaring mangyari ang isang kasal sa pagitan nila, at siya ay naghahanap ng isang pagsubok na mag-asawa para dito, kaya gusto niyang pumili ito ng isa sa tatlo na mapapangasawa. Gustong-gusto nila ang ideya, at ngayon ay nagpaplano na makuha siya anuman ang mangyari. Dumating ang gabi, at gayon din ang kanilang animation. Una sa pag-atake ni Mia sa bida, sinundan ni Poppy at Surya. Gusto nilang makipagtalik dahil kabilugan ng buwan, at kapag nangyari iyon ay masyadong nasasabik ang mga kalahating tao, na gawin ang mga bagay na iyon. Kaya, sa takot na mamatay, dahil hindi nila alam kung paano kontrolin ang kanilang lakas, tumakbo si Kimihito, nagtago, at tinawagan si Smith. Hindi niya ito tinutulungan, sinasabi lamang sa kanya na makipag-usap sa kanila.
Nang buksan niya ang refrigerator, inatake nila siya, ngunit natakot dahil sa ilang ketchup sa sahig. Parang duguan siya, at nang bumangon siya, nakita nilang maayos na siya, inaatake na naman siya. Kinaumagahan, nag-usap sila, at napagdesisyonan niyang lumabas siya para makipag-date sa tatlo. Sa ganitong paraan pipiliin niya kung sino ang kanyang pakakasalan. Si Kimihito ay nagluluto ng hapunan gaya ng dati, hanggang sa pagbukas niya ng kaldero, nagulat si Mia sa isang kakaibang nilalang, na muntik na siyang malunod. Ipinaliwanag ni Surya na ito ay isang slime, at sinabi na hindi niya kailangang mag-alala, dahil paprotektahan siya nito. Biglang bumalik ang slime, at ang espada ni Surya ay walang silbi, at ang dalawa sa kanila ay nauwi sa pagkabasa. Nagpa siya ang bida na maligo. Gayunpaman, mayroon siyang kaparehong ideya, ngunit dahil hindi siya makapaghugas ng kanyang sarili ng maayos, tinulungan siya nito. Habang nag-uusap sila, napagtanto nila na ang gusto ng slime na iyon ay ang tubig. Ang ibig sabihin, silang dalawa ay nasa pinakadelikadong lugar ngayon. Lumilitaw ang halimaw, at sinubukan ni Surya na gamitin ang espada ng pangunahing tauhan bilang sandata. Ang slime pala ay isang napakagalang na batang babae, na sumusubok na gayahin ang ginawa ng ibang mga babae kay Kimihito. Kaya, nagiging isang bagay na medyo hindi tama. Muntik niya itong malunod, at para mailigtas ang sarili, kinailangan niyang ihulog ang sarili sa bathtub. Habang nakikipag-usap kina Mia at Centuria tungkol sa sitwasyon, nakita nila na pinaglalaroan siya ni Poppy, at nabawasan ang laki niya. Pinangalanan siya ng Harpy na Sue, at nagpa siya na tumakas kasama ang kanyang bagong kaibigan. Dahil sa pagkarinig na plano nilang e-turn over siya kay Agent Smith, natakot siyang arestuhin siya. Katunayan, binigyan siya ng kapote para hindi siya magmukhang malazwa at maging maayos, na nakatulong pa nga ng kaunti. Sinundan ni Kimihito ang dalawa, at nagtapos sa pagliligtas kay Sue mula sa pagkahulog. Habang malapit sila sa isang ilog, nagpumiglas siya sa takot na mahulog doon at mamatay, kaya nahulog siya kay Poppy. Ang maliit na batang babae na kanilang iniligtas mula sa puno at iba pang mga bata ay lumitaw na nakikipaglaro sa Harpy, na kahit na walang pahintulot ng pangunahing tauhan, ay ginagawa ito ng madalas. Si Sue ay sumali din sa kasiyahan, na ginagawang masaya ang mga malibog na bata. Hanggang sa habang sila ay nasa kalye, ang parehong masamang mag-asawa, na nanakit kay Mia, ay nasa isang kotse na mabilis na tumatakbo patungo sa mga bata. Bago siya mabangga ng sasakyan, nagpakita si Sue at iniligtas siya. Gayunpaman, ang pader ay nasira, at siya ay nahulog patungo sa ilog. Sinubukan siyang saluhin ni Poppy, ngunit dahil madulas siya, hindi siya nito nahawakan ng matagal. Nang mawalan na siya ng pag-asa na mailigtas ang kanyang kaibigan, kinuha ng bida ang bumagsak na truck at itinapon ito sa ilog, na nagligtas ng slime. At nang makitang mabuting tao ang dalaga, napagdesisyonan niyang hahayaan siyang tumira sa kanila. Gayunpaman, pagdating niya sa bahay, nakasalubong niya ang ahenteng si Smith. Kinabukasan, habang pinaplano nila kung ano ang kanilang gagawin sa negosyong ito ng gobyerno, may mga lalaking mula sa isang construction company ang nagpakita upang muling ayusin ang bahay ni Kimihito. Sa takot na sila ay baka mga ahente para kunin ang bago nilang kaibigan, tumakbo ang tatlo palayo. Iniisip ng bida na may ginawang kwarto si Smith para kay Sue, at maayos ang lahat, kaya hinabol niya ang mga batang babae, na nagkakaproblema sa slime. Dahil habang nagtatago sila sa ilang ahente ng gobyerno, nabasa sila at pinawisan. At dahil mahilig siya sa tubig, sinimulan niyang patuyuan ang mga ito sa napakakulit na paraan. Samantala, iniligtas ni Kimihito ang isang batang babae na naka-wheelchair na hindi makontrol sa isang pababang kalsada. Ang kanyang pangalan ay Mero, at siya ay isang sirena, na nang marinig niya na naghahanap siya ng tatlong kalahating halimaw na babae, ay nagsabi na nakita niya sila at kung nasaan sila. Pagdating doon, si Mia ay nasa isang tunggalian laban kay Sue, na nahuli sa kanya na na-distract sa pagdating ng kanyang kasintahan. Matapos talunin ang tatlo, sinugod ng slime si Mero, ngunit iniligtas siya ng pangunahing tauhan sa pamamagitan ng paglalagay kay Sue sa isang bag. Pag-uwi, nakita nila ang kanilang bagong kwarto, na may isang higanteng swimming pool. Tinanong nila si Smith kung para kay Sue ito, ngunit hindi ito ang kaso. Iyon ay para sa bagong residente ng bahay, ang sirena na si Mero. Siya nga pala, tungkol sa slime, malinaw na walang nakikita ang ahente na si Smith, na nagkukunwaring hindi niya alam na naruroon ang isang illegal na exchange student. Nang makita si Kimihito na buhat si Mero sa kanyang mga braso, si Mia ay naging labis na nagseselos, aksidenteng nawasak ang kanyang wheelchair, at naging dahilan upang kailanganin niyang buhatin siya sa lahat ng oras sa kanyang braso. Nakikita na siya ngayon ni Mia bilang karibal sa pag-ibig, lalo na nang tanungin ng sirena kung may kasintahan na ba si Kimihito. Sinusubukan ni Mia ang lahat para mapansin siya ng pangunahing tauhan at maging hindi komportable si Mero, ngunit walang nagtagumpay. Sinusubukan niyang makipag-alyansa sa iba upang gawin ito, na hindi nangyayari, dahil naging kaibigan sila ng sirena. Ibinunyag ni Mia kay Surya na gusto rin niyang yakapin siya, tulad ng isang prinsesa, at napag-isipan na si Mero ay nang-aakit kay Kimihito gamit ang kanyang bikini.
Kaya ganoon din ang gagawin niya, na may super provocative na bathing suit, gayunpaman, natabunan ito ng magandang hinaharap ni Surya. Sa kalituhan, nahuhulog sa pool sina Kimihito at Mero. Sa pag-iisip na iligtas sila, tumalon si Mia sa tubig, ngunit dahil sa sobrang lamig, napunta ito sa ilalim na halos malunod. Gayunpaman, nagpakita ang bida, at iniligtas siya. Ang sirena ay nagiging sobrang nag-aalala, na nagpapakita na gusto niya siya, at hindi naiintindihan ni Mia kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Habang sabay na naliligo, humingi ng tawad si Mia sa lahat, at sinabing okay lang sa kanya na gusto rin niyang pakasalan ang bida. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Sa totoo lang, ayaw niya ng romansa. Ngunit isang pagkabigo, ang gusto niya ay magkaroon ng isang walang katulad na pag-ibig sa kanya, at ito ay habang sila ay nagde-date o kasal, siya ay magiging isang mahusay na manliligaw. Kinabukasan, nagpasya si Mia na siya ang maging tagapagluto ng bahay, upang maging pinakamahusay na pagpipilian para sa asawa ni Kimihito. Gayunpaman, siya ay kakilakilabot sa bagay na ito, at nagtatapos sa pagsunog ng kanyang dalawang kamay ng masama. Dumating na ang oras ng pagbabago ng kanyang balat, na dahil wala na siyang paraan para mabalataan ang sarili, nagpasya si Kimihito na tulungan siya. Sinimulan niya ito at maayos na ang lahat sa una, hanggang sa makarating siya sa front region, at dahil natatakpan ang mata niya ng buntot ni Mia, nailagay niya ang kamay sa hindi dapat. Nagpasya siyang magluto muli para sa kanya, halos patayin na naman siya. Sa kabilang banda, nalaman natin kung bakit ang iba ay hindi nagpakita sa lahat ng oras na ito. Sinubukan din nila ang pagkain ito, at nagpas siyang tumakas dito. Sinabi ni Poppy sa lahat na malapit na siyang mangitlog. Sa pagkarinig nito, ang mga babae ay nakipagtalo kay Kimihito, sa pag-aakalang ginawa niya ang iniisip mo. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Paminsan-minsan, nangingitlog ang mga harpies, katulad ng mga manok. Biglang, isang kakaibang lalaki ang lumitaw sa kanilang pintuan, na nagsasabing siya ay isang direktor, at na siya ay gumagawa ng isang dokumentaryo ng interspecies exchange. Tinanggap naman nila, dahil ang sabi ng lalaki ay alang-alang sa kanilang magandang relasyon. Ang pangunahing focus niya ay ang pag-record kay Poppy sa pagpisa ng itlog. Gayunpaman, ang lahat ay nagsisimulang maging kakaiba. Pagkatapos ng ilang nakakahiyang tanong at kahilingan, naunawaan natin na ang kanyang ginagawa ay hindi para sa ikabubuti ng mga species, ngunit upang kumita mula sa mga intimate na video ng mga batang babae, at mga bagay na babayaran ng ilang kakaibang tao. Sinusubukan din niyang kunin para sa kanyang sarili ang balat na pinagbalatan ni Mia, at nagtagumpay siya, na sinasabi sa kanya na sa ganitong paraan, hihilingin sa kanya ng pangunahing tauhan na pakasalan siya. Nagsimula ng mapisa ang itlog ni Poppy, at sama-samang pumunta doon ang lahat para tumulong. Lalo na si Kimihito, na parang ama sa panganganak. At habang nagre-record siya, nagpakita si Sue ng isang bagong kakayahan sa pamamagitan ng paglalagay ng isa sa kanyang mga tentacles sa ulo ng lalaki, na namamahala upang kopyahin ang kanyang iniisip. Kaya, nagalit ang mga batang babae, ngunit dahil sa batas, hindi nila siya maaaring salakayin. Gayunpaman, magagawa ito ni Kimihito, at inihagis niya ang isang itlog upang makaabala sa kanya, binigyan siya ng malakas na suntok sa mukha, sinisira ang itlog at ang kanyang kamera. At isilang mga tropa, hindi ito itlog ni Poppy, kundi isang pangkaraniwan na nabili niya sa palengke. Sa hapunan, sumama sa kanila si Smith at nagtanong kung ano ang kanilang kakainin. At iniwan niya kay Mia ang pagluluto ng pagkain ngayong gabi, at ang specialty niya, boiled egg. At mukhang karaniwan lang ito dahil siya ay kalahating ahas. Ang eksena ay lumipat sa manloloko sa kanyang bahay, hanggang sa matuklasan natin na siya ay may kasabwat, isang kalahating spider na halimaw na babae. Nalaman niya na hindi pinansin ni Kimihito ang itlog ni Poppy, kahit na nagkakahalaga ito ng 3 milyong yen, at naging lubhang interesado at nagpasya siyang makipagkita sa kanya. Sa ibang lugar, ang ilang mga orc ay nagdudulot ng gulo sa isang tindahan ng manga, na may mga baril na kumukuha ng ilang hostage. Hindi alam kung ano ang kanilang gagawin, dahil ang mga tao ay hindi maaaring umatake ng ibang mga nilalang. Oo, ang batas na iyon ay talagang kalokohan. Kinailangan ng gobyerno na umapila sa ahente na si Smith, na nagpadala ng kanyang grupo ng mga espesyal na babae sa serbisyo. Dahil sa pagkakaroon ng napakahusay na pang-amoy, nagagawa niyang madetect ang kahit ano sa radius na 1 kilometro. Nahanap ng mga orc ang isa sa kanila, at pinatay siya. Naroon sila na may layunin na ang mga Hapones ay gumawa ng mga pang-adultong gawain, na kinasasangkutan ng mga orc at mga batang babae at iba pang lahi. Bigla silang nakahanap ng isang batang babae na katulad ng isa sa mga obra na nagustuhan nila. Kaya't nagpasya silang gumawa ng masama sa kanya. Sa harap ng bintana ng tindahan, sinisira ng isang sniper 1 milya ang layo sa lahat ng kanilang mga armas. Iyon ay ang Cyclops, si Monaco. Lumitaw ang isang higanteng taong nakasuot ng sandata, kinuha ang 2 bandido, at iniligtas ang mga hostage. Siya naman ang ogre, na si Chonisha. Ang ahente na pinatay sa lupa ay bumangon, naglagay ng bala sa 2 pa,
ngunit nahuli sa proseso, na hindi isang problema, dahil ang pagbaril sa kanyang sariling katawan ay maaaring tumama sa kanya. Ito ang pinakamalusog na zombie sa mundo, ang zombie na si Chan. Inakala ng huling orc na siya ay may kalamangan sa pamamagitan ng pagkakaroon pa rin ng isang hostage, ngunit natuklasan na ang kanyang pagkakamali, sinipa sa mukha. Sa totoo lang, hindi siya isang walang magawang babae, kundi ang doppelganger, si Doppel. At sa paglitaw ni Smith doon, nalaman natin ang pangalan ng grupo, ang New Order of Monsters. Siya ay sumuko, nanunuya na hindi na sila maaaring maging marahas sa kanya. Gayunpaman, hindi inaasahan na masyadong nagalit si Smith na kailangan niyang magtrabaho ng higit pa sa ibinayad sa kanya ng trabaho. Kaya ang paggamit ni Doppel bilang isang dahilan, ay nagbibigay ng isang aralin sa orc. Pagkatapos nito, sa bahay na ng pangunahing tauhan, palaging nagpapakita si Smith para sa isang pagbisita. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nag-iisa, isinama niya ang kanyang grupo. Gayunpaman, hindi sila naruroon para sa paggala lang. Pumunta sila sa bahay ng lalaki, inaresto nila siya dahil sa bagay na sinubukan niyang gawin sa bahay ni Kimihito. Natagpuan nila siyang nasugatan sa isang kako ng sapot, na may mga bakas ng isang halimaw na gagamba, na tumakas bago nila siya madakip. Doon, may nakita silang papel na may address niya, kaya nandoon sila para sa proteksyon ng lahat. Habang ikinwento ni Smith ang nangyari, pumunta si Kimihito sa palengke. Si Poppy at Sue ay may dalang pagkain sa bahay. Nang pumunta sila upang tingnan ang mga binili ni Kimihito, nalaman nilang siya ay inagaw ng gagamba. Sa isang abandonadong bodega, ikinulong si Kimihito. Ang kanyang pangalan ay Rocknara, at nagulat siya na hindi gumana ang kanyang tranquilizer. Mukhang may hinanakit siya sa mga tao, at gustong patunayan na katulad siya ng iba. Lumilitaw ang isang maliit na guard, at umakyat sila upang magtago. Dahil nakaharap sa lugar na iyon, tuwang-tuwa ang bida. Umalis ang munting bantay na may takot, at nagkwento siya. Ang pamilyang kumuha sa kanya ay hindi gaanong nagustuhan ang kanilang nakita, kaya't pinakitunguhan siya ng masama. Pagkatapos noon, ang kakaibang lalaki na iyon ay nagpakita na nag-alok na maging kanyang host, at kahit na hindi ito opisyal, tinanggap ng pamilyang iyon dahil gusto nilang maalis siya. Nagpapakita si Kimihito ng pakikiramay, na ikinagalit ni Rocknara, sinasabing nasusuka siya sa mga taong nagpapanggap na gusto sila, at sinabi rin ni Rocknara na nasasabik lang siya sa kanyang bahagi na tao. Ngunit hindi iyon ang kaso, nakita niyang kaakit-akit ang kanilang mga binti. Talaga, ang ating bida ay may pagmamahal sa mga binti. Dumating ang mga ahente ng gobyerno, sinabing gusto nilang arestuhin ang taong nanakit sa kakaibang direktor, si Kimihito. Iniisip na ang taong gusto nila ay siya, pagkatapos ay sinabihan niya si Rocknara na tumakas, na nagsasabing siya ay susuko, na nagpasaya kay Rocknara, at nagkagusto sa kanya ng labis. Naayos na ang lahat at humingi ng paumanhin si Smith para sa kanya na kailangang dumaan sa paghihirap, at ang kanyang kabayaran ay hiniling niyang tumira sa bahay ni Kimihito, na madaling tinanggap ng ahente. Sa kanilang tirahan ay nagbibigay na ng sasabihin ang bagong miyembro. Selos na selos si Mia sa ibang karibal. Mas lalo pang makulit, walang tutol ang iba sa kanyang pagdating, si Surya lang ang nagsimulang maging sobrang overprotective, gustong pumunta sa banyo kasama niya, na tinanggihan ni Kimihito. Gayunpaman, si Rocknara ay naandoon na, naghihintay upang itali siya, ngunit dahil sa ingay, tinutulungan nila siya. Sa gabi, muli siyang inaatake ni Rocknara, para sa kanilang pag-iibigan, ngunit lumitaw si Surya at kinuha siya. Si Surya ay nagsasabi ng katotohanan, na hindi talaga gusto ang anumang bagay kay Rocknara sa paraan ng kanyang pagkilos at pagtrato sa pangunahing tauhan. Biglang lumitaw muli ang masamang mag-asawa, sa pagkakataong ito kasama ang grupo ng mga gangster. Ang isa sa kanila ay nahuli si Kimihito, at ang iba ay nagnanais na gumawa ng pinsala kay Surya, na ayon sa batas ay hindi makakasakit sa kanila. Ngunit bago pa nila magawa ang anuman, lumitaw si Rocknara, at nawalan sila ng malay sa takot. Nagtatanong si Surya kung wala siyang pakialam sa batas. Samantala, si Rocknara ay nagsabi ng isang bagay na napakasimple, basta walang sinuman ang nakakaalam. Sinubukan muli ni Rocknara na gumawa ng mga malikot na bagay kay Kimihito, kaya pinoprotektahan siya. Ibinunyag ni Surya kung ano talaga ang nararamdaman niya para kay Rocknara, na nakakatuwa, at sinabing normal lang ang hindi pagkagusto sa isang tao, at walang problema, kaya nagpasya silang umalis kasama ang relasyon ng dalawa na mas mabuti kaysa dati. Nagkaroon ng sakit si Kimihito, at kailangang manatili sa kama. Gusto nilang alagaan siya, ngunit pumipigil si Smith. Sa pagsasalita na ito ay isang bagong virus, dahil sa kasalukuyang magkakasamang pamumuhay ng mga tao kasama ang mga hybrid, at sinabi ng ahente na nandyan siya upang alagaan siya, ngunit ito ay isang kasinungalingan. Iniwan niya ang ibang mga ahente na humahawak sa mga papeles, at gusto lang ng dahilan para hindi magtrabaho. Kaya't nakatulog siya sa unang 10 minuto. Samantala, napagpasyahan nilang mag-isa silang mag-alaga sa kanya. Iniisip nila kung sino ang may pinakamalaking pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanya nang hindi nakakakuha ng anumang sakit, si Slime Sue,
na pumunta sa kanyang silid kasama ang kanilang mga turo, na karaniwang iba't ibang mga kalokohan lang, na hindi makakatulong sa lahat. Ngunit bago pa maituro ni Roknara ang isang bagay na kapaki-pakinabang, ginawa na ni Slime ang lahat ng kanyang natutunan, ngunit tila, pinalala ang sitwasyon. Ipinatong niya ang tentacle sa ulo nito para maintindihan ang nararamdaman ni Kimihito. Sa totoo lang, wala siyang mapanganib na virus, bagkus ay nilalagnat siya dahil sa sipon. Noong nakaraang araw, napadpad si Sue sa isang lugar na hindi nakaalis dahil sa ulan, kaya pumunta doon ang bida para tulungan siya, iniabot ang kanyang payong sa kanya. Gayunpaman, ang pagiging wala, at sa gayon ay nagkasakit. Matagal niyang binigay ang likido nito sa kanya, kaya, ginagawa siyang mas mahusay. Ang iba pang mga batang babae ay pumasok sa silid, at nakatagpo ng isang bagay na nakakagulat. Si Sue ay normal na nagsasalita, at ipinaliwanag ang sitwasyon. Bukod pa sa pagsasabi sa kawalan ng pag-asa ni Mia, na mahal din niya ang kanyang amo na si Kimihito. Pagkatapos nito, tinawagan ni Smith ang bida para sa isang uri ng meeting. Nang malaman ito, sumunod ang mga babae, na iniisip na gusto niya ang kanilang lalaki. Nag-disguise pa nga si Mero bilang waitress pero hindi ito umubra. Umalis sila sa cafe, at ipinagpatuloy ang tila isa pang pagsubaybay ni Poppy, kasama rin ang isa pang nakadisguise bilang dibdib. Ngayon, turn na ni Mia at Surya, na hindi maganda ang pagtatapos para kay Surya. Mag-isa, si Mia ay nag-espiya sa kanila sa pinakadakilang snake style ng Metal Gear Solid. Hanggang sa matagpuan niya si Roknara, na may ilang mga wire na nakakalat sa paligid ng lungsod ay nakahanap sa kanila. Ang plano ng gagamba ay hulihin sila sa akto, para ma-blackmail si Kimihito, at gawin niya ang lahat ng gusto niya. Sa bintana ng kwarto kung nasaan sila, sinubukan siyang pigilan ni Mia, hanggang sa mahila ang dalawa sa loob, at tinutukan sila ng baril ng mga ahente ng New Order of Monsters. Ang lahat ng iyon ay isang misyon, dahil, si Kimihito ay nakatanggap ng isang pagbabanta na sulat mula sa isang nagngangalang D, na nagsasabing, pakasalan mo ang isa sa kanila at ikaw ay mamamatay. Kaya't nagpa siya silang akitin ang sinumang nagpadala ng liham sa pulong na ito, na hindi naging maayos. Nang makitang hindi ito gagana sa kanya, hiniling ng ahente na si Smith na makipagpulong sila sa kanya, upang mahuli ang nagkasala. Ang una ay sina Mia at Mero, na gustong suportahan ang babaeng ahas sa relasyon ng dalawa, para sa pagnanais na maging kabit at hindi ang pangunahing asawa. Pumunta sila sa isang parke na may maraming aquarium at isda. Si Mero ay tinatrato na parang diyosa doon, kaya nakakakuha sila ng libreng entrance sa kung saan nila gusto. Iniwan sila ng sirena, na sobrang saya nilang magkasama. May nakita silang dalawang isda na naghahalikan, dahilan para halos maghalikan din ang dalawa. Ngunit bago iyon mangyari, pinigilan sila ni Mero, sinabi na ang dalawang isda ay mga lalaki, na ikinagalit ni Mia. Gumagawa si Mero ng isang palabas kasama ang ilang dolphins, na nagpabilib kay Kimihito. At nang makitang hindi niya inalis ang tingin sa sirena, nagseselos si Mia at umalis, nabangga ang isang lalaking butiki, na nakikiramay sa kanya. Dahil malamig ang dugo ng dalawa, pinainom niya ito, at pumunta silang dalawa sa mas mainit. Gamit ang isang maliit na bangka, pumunta sila sa gitna ng isang lawa, hanggang sa nagsimula siyang magsalita ng lahat ng madamdamin tungkol sa kanyang minamahal. Masyadong nagalit ang lalaki, at sinabing kukunin niya ito para sa kanya, at sasaktan ang sinumang makahadlang sa kanya. Nalaman natin na siya ang bandido na nagbanta kay Kimihito, at balak na kunin ng puwersahan si Mia para sa kanya. Hanggang sa biglang lumitaw ang bida sa isang swan boat. Kinuha ni Mero ang kanyang mga sagwan, at tinamaan siya ng pangunahing tauhan palayo, iniligtas siya at ibinigay ang kanyang damit upang painitin siya. Dahil mabait siya, sinusubukan din niyang tulungan ang Dragonite, na talagang isang babae, na gusto lang ng kaibigan na reptile, at lumipad palayo, na nahihiya sa kanyang mga damit na nabuksan. Bumili si Kimihito ng regalo para kay Mia, isang kwintas na nagdulot ng pagmamahal nito sa kanya. At si Draco ay kinuha ni Smith, na nagnanais na alagaan siya. Dinala ni Kimihito sina Poppy at Sue sa isang picnic kasama ang Zombine bilang kanilang escort. Ibinunyag niya na may ilang mga basurang pang-industriya na itinapon na naglalaman ng nakamamatay na virus na may kakayahang gawing mga zombie ang mga tao, o maaaring gawin kang giant. Biglang lumitaw ang isang napakalaking puno at sinalakay sila. Tumakas ang bida dala ang dalawa. Gayunpaman, siya at si Poppy ay nahuli at si Sue ay direktang itinapon sa nakakalason na compound. Sa loob ng puno ng halimaw na iyon ay may napakagandang dryad, na pinangalanang Ki, na napupuot sa mga tao. Pagkatapos ay nalaman natin na magkaibigan sila ni Poppy. Noong nakaraan habang lumilipad, natagpuan niya siya, dahil sa paghiwalay niya sa kanyang grupo. Ang batang babae ay mahina ng walang tubig at lupa, pagkatapos ay dinala siya ng harpy sa kagubatan, kung saan mula sa isang maliit na batang babae, siya ay naging isang dalaga. Sa pagkakaroon ng utak ng ibon, nakalimutan niya ang lahat ng ito hanggang ngayon. Dahil sa galit sa mga tao, balak ni Dryad na saktan si Kimihito. Sinubukan siyang pigilan ni Poppy ngunit masyadong mahina.
Pagkatapos ay lumitaw ang super slime na si Sue, sa isang higanteng slime at napakahusay magsalita. Sinabi niya na dahil sa nakakalaso na basura, ang Dryad ay pinalakas ang kanilang mga kapangyarihan, at upang mapagtagumpayan ito, kailangan nilang alisan ng tubig. At paano nila gagawin yon? Mga tropa, hindi ko man lang masabi sa inyo kung ano ang nangyari. Sabihin na lang nating kumuha ng gatas si Kimihito sa mismong source nito. Nang matapos ang gulo, nagpakita si Smith. Ngunit pinoprotektahan ng bida si Ki, na sinasabi na ang kasalanan ng lahat ng ito ay ang hindi regular na pagtatapon ng basura, at pinahihintulutan nila ang Dryad na manirahan doon mismo sa kagubatan. Ngayon ay turn naman ni Surya sa pakikipag-date sa kanyang amo. Naglalakad sila sa kalye, hanggang sa makatanggap sila ng tawag mula kay Monaco, na nagsasabing mayroon silang kaunting problema. Ang ideya ng pagpunta nila sa pakikipag-date sa kanya ay upang mahanap ang salari ng mga nagbabantang sulat, ngunit dahil kay Surya na nakasuot ng isang buong baluti, ito ay magiging napakahirap. Tinanggal niya ang helmet sa kahilingan ni Kimihito, at sa itaas ng gusali kung saan naroroon si Monaco, lumitaw ang isang batang babae at natatakot na makita ang hitsura nito. Sa katotohanan, ito ay isang kasinungalingan, siya ay talagang isang demonyong babae na nagngangalang Lilith, at ginawa ito upang makipaglaro kay Surya. Pumunta sila sa isang park para mag-picnic. Ginawa niya ito ng mga sandwich, hanggang sa sinabi ni Roknara, na lumitaw doon, na wala siyang lasa. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya sinubukang gawin ang mga ito. Dahil hindi siya kumakain ng karne, hindi niya ito nagawa ng maayos. Kaya hindi alam kung paano balansehin ang mga lasa. Malungkot dahil hindi siya nakakagawa ng masarap. Nandoon ang demonyo, may ginawang kalokohan, at biglang naglakad si Surya pabalik sa bida. Inaatake siya ni Surya, baliw na gustong magkaanak sa kanya. Ngunit biglang, lumitaw ang isang baboy ramo upang sumalakay kay Lilith. Pagkatapos alisin ang kanyang Amerikana, pinatama siya ng pangunahing tauhan sa isang puno, na naging bago niyang target. Hanggang sa lumitaw si Surya, at pinatumba ang hayop gamit ang isang kahoy. Siya ay labis na nabalisa, na sinasabi na siya ay para lamang dito, at nais na maging mas maaasahan at kinakailangan, kaya't ang bida ay sumakay sa kanya, niyakap, at sinabi na siya ay palaging kakailanganin niya. Pagkatapos noon, hinuli ni Roknara ang baboy ramo at ang masamang babae, na nagiganti sa lahat ng kalokohang ginawa niya sa bahay. Pagkatapos, naghanda sina Surya at Kimihito ng ilang pagkain na may kasamang mga salad at gulay lamang. Gayunpaman, dahil gusto ng mga batang babae ng karne, ibinibigay nila ang lahat ng pagkain na iyon kay Sue, na dahil siya ay slime, at maaaring kumain ng anumang bagay na maaaring kainin. Kinabukasan, dinala ni Chonisha si Kimihito sa isang cafe, kung nasaan ang iba pang mga monster agents. Doon, ipinakita nila sa kanya ang isa pang liham ng pagbabanta, at sinasabi na ngayon ay lalabas sila para makipag-date sa kanya. Hindi ito sa utos ni Smith, ngunit dahil gusto lang nila. Dahil sa panunood sa iba habang nakikipag-date sa kanya, nais din nila na magkaroon ng parehong karanasan. Ang una ay si Chonisha. Sa kanyang napakalaking hinaharap, sa isang tindahan ng damit, na-stalk siya sa isa dahil sa sobrang laki, kaya pumunta siya roon para tumulong. Siya ay labis na nagagalit dahil nagustuhan niya ang kasuotan. Gayunpaman, dahil alam ng bida kung paano manahi, sinabi niyang maaari niyang ayusin ang damit para sa kanya, na nakatanggap ng sobrang yakap ng pasasalamat. Ang sumunod ay si Zombine, na nagdala sa kanya sa sinehan. Kung saan parehong nanood ng horror movie na may mga zombie. Habang naglalakad, nawala ang isang kamay niya. Kaya sa isang kafe, tinahi ito ng pangunahing tauhan para sa kanya, na humanga sa kanya, dahil hindi siya nag-react ng anumang pagkasuklam, o pagtanggi dito. Upang mapanatili siya doon, inaalis niya ang tahi sa isa sa kanyang mga dibdib, na nagpatahi sa kanya. Gayunpaman, nauuwi ito ng labis, at ang pangunahing tauhan ay nasa sabik at dumudugo mula sa ilong. Ang sumunod ay si Monaco, na dahil ayaw niyang makasama ang mga tao, ay hiniling silang dalawa na pumunta sa isang mas pribadong lugar. Pumunta sila sa isang bench na malayo sa mga tao, kung saan umiinom ng tsaa ang dalawa. Nag-alala si Monaco, dahil kadalasan, iba ang tingin sa kanya ng mga tao kapag nakikita ang kanyang single eye, sa paniniwalang baka nagpapanggap lang si Kimihito. Ngunit nang tumingin sa kanya, nakikita na hindi iyon ang inaasahan. Hindi tulad ng iba, ang bida ay nakatingin ng diretso sa kanyang mata ng walang problema, na nagpapasaya sa kanya. Biglang tumakbo mula sa kanila ang isang na hinalang tao. Lumilitaw ang ibang mga ahente at nahuli siya, at nang puntahan nila, si Doppel yun, na kahit sinabi niya noon na ayaw niya roon, ay curious sa nangyayari. Naghiwalay sila. Habang bumabalik, sa isang pag-uusap sa pagitan nila, natuklasan natin na si Doppel ang nagpadala ng unang liham ng pagbabanta, ngunit walang alam tungkol sa pangalawa. Sa harap ng isang palengke, isang karet ang tumatawid sa leeg ni Kimihito. Sa katunayan, ang sandata na iyon ay may isang uri ng butas na hindi tumama sa pangunahing tauhan. Sa bahay, dumating siya kasama ang isang bagong halimaw na babae, na nagpatakot kay Mia dahil sa pagiging walang ulo.
Pagkatapos ay iniwan siya doon, nagpasya siyang lumabas upang hanapin ang natitirang bahagi ng kanyang katawan. Ngunit hindi nag-iisa, sumama sa kanya ang iba maliban kay Roknara at Sue. Matapos ang ilang mga sandali, nahanap nila ang ulo ng batang babae, na nagsasabing siya ay isang tagasundo ng mga kaluluwa, na gumaganap bilang kamatayan. Ngunit sa huli, humihingi lamang siya ng tulong, at tinanong nila siya tungkol sa liham na iyon. Ngunit bago pa siya makasagot, naramdaman niyang may gumagawa ng maliliit na bagay sa kanyang katawan. Ito ay ang siraulo na gagamba, na humiling na manatili doon para magawa niya ang kalokohan na ito. Gayunpaman, pinigilan siya ni Sue, at lahat ay magkakasama na umuwi, kung saan ang kanilang pagkamangha ay naging mas mahusay sa kanyang pag-inom at pagkain ng diretso sa butas ng kanyang ulo. Nang walang anumang maliwanag na paliwanag, isiniwalat niya na siya ay isang diyosa ng kamatayan, at naroon dahil may isang tao sa kapitbahayan na iyon ay malapit ng mamatay. At sa kawalan ng pag-asa nilang lahat, ang taong malapit ng mamatay ay si Kimihito. Ipinatawag niya ang kanyang karet, ngunit bago pa niya magawa ang anumang bagay, siya ay nabitag ni Roknara sa kanyang sapot. Binuhat siya ni Poppy at lumipad, ngunit dahil hindi niya masyadong nakakakita ng maayos sa gabi, bumangga sila, at siya ay nailigtas sa pamamagitan ng pagkahulog kay Sue. Isinuot ni Surya ang isang saddle at nagpasya na maglalakbay siya nang walang tigil kasama si Kimihito, hanggang sa makahanap siya ng isang ganap na ligtas na lugar. Nahanap sila ni Kamatayan, pagkatapos ay itinapon siya ni Surya sa ilog, kung saan naghihintay sa kanya si Mero, iniisip ang posibilidad na hindi niya matatakasan ang tiyak na kamatayan. Sinabi ng sirena na gusto niyang magkaroon ng isang piraso nito magpakailanman, kaya dinala niya ito sa ilalim upang mailagay sa kanya ang kanyang binhi. Kaya kung siya ay namatay, magkakaroon pa rin siya ng kanilang mga anak. Ngunit bago siya makakuha, iniligtas siya ni Mia. Ngunit sa ibabaw, itinali siya ni Roknara. Sinabi ng gagamba na wala silang paraan upang pigilan ang malapit ng mangyari, kaya dapat nilang tapusin ito sa lalong madaling panahon ng walang hindi kinakailangang paghihirap. Hindi niya ito tinatanggap, sinabi na kung kikitilan ang buhay ng kanyang minamahal ay kunin din ang kanya, kaya't maaari silang manirahan ng magkasama sa paraiso. Sawang-sawa sa lahat ng kasaysayang ito, ang bida ay bumangon at pumunta sa kalsada, na nagsasabing huwag matakot sa kung ano ang maaaring mangyari, pagkatapos ay isang truck ang papunta sa kanyang direksyon at bumangga sa kanya. Sa bahay, nagpapakita si Smith, nilulutas ang sitwasyong ito. Ang pangalan ng babae ay Lala, at ang buong kwentong iyon ay imbento ng kanyang ulo. At tungkol sa liham ng pagbabanta, nakita niya si Kimihito at nakitang kakaiba na ang isang tao ay dumaan sa napakaraming panganib, ngunit nakaligtas. Kaya gusto niyang tulungan siyang sundan ang landas ng kamatayan, bilang pag-iisip na ito ang kanyang trabaho. Samantala, dahil lahat ng mga bahay na pinagdalahan sa kanya ay may mga tao na malusog, nagpasya siyang tumakas. Gusto niyang ipadala siya ni Agent Smith sa bahay ng isang taong malapit ng mamatay. Ngayon na wala nang matutuluyan, hiniling ni Lala na tumira kasama si Kimihito at ang iba pa, na madaling tinanggap ng ahente, dahil mas mapapadali ang trabaho para sa kanya. Habang kausap si Smith, nalaman natin kung gaano kalakas si Kimihito noon. Kahit na halos hindi sila makapaniwala, isa siyang bad boy na estudyante. Pagkatapos, habang nag-aayos siya ng mga bayarin sa bahay, at nakikita kung magkano pa ang pera niya, si Kimihito ay nawala ng pag-asa. Kinakapos na sila, at sa isa pang miyembro, lalo lang itong lumala. Kaya't kailangan nilang mabuhay kasama ang pagkain na mayroon sila sa stock. Pero nung tumingin siya sa ref, wala nang laman. Sinubukan lang ni Mia na magluto, tinapos ang lahat ng pagkain. Sa kaunting pera na natitira niya, siya at ang ilan sa mga babae ay nag-shopping. Pagdating sa mga tindahan, nagsimulang itago ng mga tindero ang mga produktong may kaugnayan sa kanila. Pero sinabihan sila ni Kimihito, kumakain daw sila ng karne. Bagaman hindi kumain si Surya, hinahangaan ni Mero ang isang nagtitinda ng isda, na nagbibigay sa kanila ng libre ng isa sa kanilang pinakamahusay. Nagkataon, sa pamamagitan ng mga batang babae na minamahal ng mga mangangalakal at mga naninirahan doon, naghahatid sila ng ilan pang mga produkto sa kanila. Kaya, nakakuha sila ng mga pagkain kailangan nila. Kasama si Sue, sinabi ni Kimihito na dahil marami na silang pagkain, gusto nilang kumuha ng ilang bagay. Sinabi ni Slime na maaari siyang kumain ng anumang bagay na maaaring matunaw, kaya hindi nila kailangang pakainin siya. Gayunpaman, sinabi ng bida na sila ay isang pamilya, pagkatapos ay dapat silang kumain ng parehong pagkain ng magkasama. Dinala ni Sue si Kimihito sa Dryad Forest, na nauunawaan ang kanilang sitwasyon at hinahayaan silang kunin kung ano ang kinakailangan. Salamat kay Sue, maaari nilang malaman ang mga nakakalaso na halaman mula sa mga mabubuti para sa pagkonsumo. At dahil dito, marami silang na-harvest. Gayunpaman, si Sue ay naging isang poison slime, na nakakuha ng purple na kulay. Habang naglalakad pa uwi, nahanap ni Draco ang dalawa, inaatake siya, sinasabing gusto niya si Mia para lamang sa kanya. At natalo ng isang buga ng lason, at natakot kay Sue. Pagdating sa bahay, naghanda siya ng piging para sa kanila.
Natutuwang nakakuha sila ng pagkain pansamantala, hanggang sa lumitaw si Smith kasama ang kanyang buong grupo. Gaya ng dati, gusto na kainin ang pagkain inihanda niya. Pagkatapos, naging isang halimaw sa pagluluto, naghahanda siya ng pagkain para sa lahat. Gayunpaman, ang lahat ng pagkain na kanilang nakamit ay naubos. Tinanong ni Smith kung bakit siya tila nabalisa, kaya inihayag ni Sue ang dahilan, na ikinagulat niya, dahil ang lahat ng mga host ay may allowance sa lahat ng kinakailangang pagkain. Mga tropa, ito ang buod ng unang season ng Monster Musume. Kahit na pagkatapos ng napakatagal na paglabas nito, hindi pa nakumpirma ang pangalawang season, ngunit kung isang araw ay dumating, dadalhin ko dito para sa iyo. Mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel, at magkomento sa ibaba. Sana maging maayos ang lahat sa iyo. Hanggang sa muli.